Under the leadership of Police Lieutenant Colonel Romil C. Avenido, steadfast, compassionate, inspiring. Batasan Police Station 6 report, 26% drop in crime against person and property in second quarter of 2025. In pursuit of intensified law enforcement and enhanced public safety, this station has implemented proactive intervention measures through sustained checkpoint operations and heightened police visibility. Simulation exercise to assess tactical efficiency, inter-unit communication, and rapid response capabilities. Operational accomplishments covering the period of January 1 to June 15, 2025. Anti-illegal drugs accomplishments. Successful 113 operations conducted with a total of 160 persons arrested. 79 were pushers and 89 were users. Successfully confiscated 3,983.81 grams of shabu and 40 grams of marijuana, with validated confiscated drugs amounting to 27,094,408. Accomplishments on wanted persons: 44 most wanted person and 52 other wanted person. Anti-illegal gambling accomplishments: successful 104 operations conducted with 125 persons arrested and a total bet money confiscated of 58,936. Accomplishments on loose firearms: successfully conducted 10 operations, 10 persons arrested, confiscation of 10 loose firearms. 8 firearms were surrendered through Oplan Katok. Significant accomplishments. Sinetap ng mga pulis ang buy-bust operation sa tabing kalsada lang at kahit nakabilad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula, habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Go signal, naarestuhin na ang suspect. Ang hulihan nangyari sa area ng Batasan San Mateo Road, halos hangganan ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities ng Rizal para din sa ating mga intel fusion, para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy-bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin, only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Ayon sa suspect, pinahatid lang po sa akin. alam mo ba na siya po yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Sakay ng motorsiklo habang nagsasagawa ng follow-up operation ng Batasan Police, kasama ang babaeng na biktima raw ng pang-hold up sa IBP Road sa Quezon City. Maya-maya na pahinto sila nang makita ng biktima
na nakatambay sa hindi kalayuan ng sospek. Sa daw? Ano tsura? Ayan nga sir, ayan po siya sir. Positive yan! Inaresto ang 31 anyo sa sospek. Nakuha sa kanyang bagang isang baril na kargado ng mga bala. Nabawi rin ang ninakaw na cellphone na nasa baywang na lalaki. Positibong tinukoy ng biktima na pagmamayari niya ang cellphone. Ayon sa pulisya, kagagaling lang sa panonood ng pageant ng 36 anyos sa biktima na isang online seller na mangyari ang krimen. Habang naglalakad siya along IBP Road, pasakay na siya ng tricycle. Yung suspect natin, bigla na lang siyang hinold up sa likod. Tapos kinuha yung kanyang cellphone. Napag-alaman na walang kaukulang dokumento ang nakuhang baril mula sa sospek. Sinubmit namin sa crime lab for ballistics examination para ma-verify po siya kung yung baril na yun is nagamit pa sa ibang krimen. Ito na ang ikalawang beses na naaresto ang sospek. Una noong 2017 dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Kalalaya lang niya noong nakaraang taon. Dala lang rin po ng kahirapan. Saan ano gagawin sa cellphone? Ibenta ko po sana para mapambili ng pagkain po. Yung baril na nakuha sa'yo ba yun? Hindi po, bigay lang. Napulit ko lang po sa mga gamit ng tropa ko po yun. Pero sa'yo nakuha? Opo. Abala sa pamimili ang babaeng ito sa isang grocery store sa Quezon City nang bigla siyang palibutan ng 5 tao. 2 sa kanila may dalang pushcart at iniharang sa daraanan ng biktima. Ang pangatlong babae, dumikit sa likuran ng biktima at saka pinuntirya ang bag nito. Nasa likuran nila ang 2 pa nilang kasabwat. Grocery basket ang bitbit na kanilang ginamit para takpan ang ginagawang pagdukot ng kanilang kasama sa bag ng biktima. Maya-maya'y isa pang babae ang lumitaw mula sa harapan. Bumara ito sa daraanan na sinundan pa ng iba pa niyang kasama. Organisadong galaw para mapatigil ang babae sa paglalakad at nang matapos ang nasa likurang babae sa ginagawang pandurukot, may dumating na mga attendant ng grocery. Pero bago pa magkasitakan, magkakasabay na bumaklas ang mga suspect na ito bitbit ang gamit ng biktima. Ayon sa QCPD, ipit gang ang tawag sa grupong ito. Binubuo ng hindi bababa sa 5 tao at ang modus, pinapalibutan nila ang kanilang target. Guguluhin sa katatangayin ang mga gamit ng biktima. Nag-ooperate ang mga to doon sa mga matataong lugar. Pag may nakita sila na mayroong bag na usually naka-open, bulky, at sa tingin nila ay mayroong mga nakalaman na mga valuable items, ay agad-agad po nila itong palilibutan. Kahapon, 3 sa mga miyembro nito ang nadakip ng QCPD sa area ng Commonwealth Avenue matapos na makapagsumbong sa kanila ang isang concerned citizen na naaktuhan umano mga suspect na nambibiktima. Marami po mga tao na sumasakay ng bus dyan. So doon may isang concerned citizen na nakakita na naaktuhan na itong biktima ay tinatrabaho ng isang salisigang. Mabilis siya na nakapag-report sa ating mga pulis at yung ating mga pulis naman ay agad-agad na nagresponde. Agarang hinabol nung tropa na naka-duty yung 3 suspect, kaya po nahuli silang 3 agad. Basta na-i-report po agad sa atin. Napakahalaga po na mai-report, may tawag agad sa 911. Ayon sa mga nadakip, Hindi ko naman din po kagustuhan na maano dahil sa hirap lang din po ng buhay. Ano gagawin sa inyo? Ayun nga po, para po pang ano po ng mga anak ko, ng pambili po ng mga gamit sa school. Gawa rin po ng sa hirap po ng buhay. Para po sa mga anak ko rin po, sa mga pangangailangan po, mga gamit po. Ganun din po, sa hirap din po ng buhay. Kaya naman nagagawa po. Ano gagawin sa inyo? Community Relations Activities. Station Community Affairs and Development Section actively engages the community through outreach program aimed at fostering positive relationship and addressing local concerns. Actively engaging students in drug awareness initiatives through Project Ready, a comprehensive program designed to equip youth with the knowledge and skills to resist illegal drug abuse.
Bandilio. The initiative of SCADS and Station Patrol Unit personnel conducts Oplan Bandilio to community, which aims to remind all commuters to be vigilant in order to preempt any unfortunate situations that might occur. PNP Good Deeds. These actions reflects the PNP's ongoing mission to build trust, promote peace, and strengthen its bond with the community. Community engagement. Engaging with barangays, force multipliers, and community leaders is vital to strengthening community partnerships and fostering collaboration in addressing local concerns. Thank you for watching.